Kapag gising po natin sa umaga ay magpasalamat po tayo sa Panginoon sa bagong umaga. At isipin po natin kung paano po natin aalagaan ang ating sarili, pati na rin po ang ating family. Unahin po natin sa breakfast, mas piliin mo pong i-prepare ang mga healthy na breakfast. Dahil isa po yon sa pamamaraan kung paano natin maaalagaan ang ating mga sarili. At sa lunchtime naman po, dapat po piliin mo rin po ang mga healthy pagkain. Dahil kapag healthy po, lagi ang iyong kinakain at hinahain sa iyong family, ay meaning po no na inaalagaan mo na po ang iyong sarili, pati na rin po ang iyong family. At sa gabi naman po, piliin din po ang mga healthy pagkain. Mas mainam nga po kung kakain lang po tayo ng mga light na pagkain sa gabi para hindi po mahirapan ang ating mga bituka na gilingin ang mabibigat na pagkain, at sa ganung paraan po kapag nagiling na po ang ating kinain para madali pong matunaw at makatulog po tayo ng maaga at hindi busog na busog. Maganda po sa katawan ang mga healthy pagkain dahil nga po ang mga healthy pagkain ay napakayaman sa vitamins and minerals na tumutulong po para malabanan natin ang iba't ibang uri ng sakit. Paano nga po ba nalalabanan ng mga healthy pagkain ang iba't ibang uri ng sakit? Dahil sa taglay po nila na vitamins and minerals na nakakatulong para po mabawasan ang inflammation natin sa katawan dahil po may mga healthy pagkain na may anti-inflammatory properties. So nagpe-prevent po yon na magkaroon tayo ng inflammation sa katawan. Dahil po kapag tayo ay kumakain ng mga unhealthy pagkain, yun po ang dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng inflammation sa katawan. Dahil po kapag po tayo ay kumakain ng mga unhealthy pagkain at nagkaroon po tayo ng inflammation sa katawan at paulit-ulit po tayong kumakain ng unhealthy pagkain, yung mga inflammation po natin sa katawan ay hindi po gagaling. Ang inflammation po natin sa katawan ay namumula, namamaga, at kapag po ang mga pamumula at pamamaga sa loob ng ating organ ay hindi gagaling or hindi gumagaling, yun po ang nagsisimula ng iba't ibang sakit. Pero kapag ang kinakain po natin ay mga healthy pagkain, hindi processed food, malaking tulong po yun para maiwasan natin ang pagkakaroon ng inflammation sa katawan. Kapag wala po tayong inflammation sa katawan, yun po ay napakaganda at napakabuti ng ating ginagawang pag-aalaga sa ating kalusugan. At syempre po, bukod po sa pagkain ng mga healthy pagkain, kung tayo rin po ay mag-e-exercise ay napakalaking tulong din po nun para mabawasan o maiwasan natin magkaroon din ng inflammation sa katawan. Ang exercise po ay napakabisa po niyan para makaiwas po tayo sa napakaraming sakit. Kahit po na simpleng paglalakad lang po ay napakagandang exercise na po nun. At kung wala pong time maglakad at maraming gawain sa bahay, yung paggalaw-galaw lang po natin at paglinis sa bahay ay napakaganda na rin po nun na exercise. Sa ganong paraan po, kung tayo ay kikilos-kilos ay isa na din po yon sa pag-aalaga natin sa ating mga sarili. So tandaan po natin na wag nating kakalimutan palagi na alagaan ang ating sarili. Kahit dumarating man po tayo sa napakaraming pagsubok sa buhay, mag-pray lamang po tayo at wag po nating pababayaan ang ating mga sarili. Dapat po kailangan lagi tayong matatag, masigla para kahit ano pong pagsubok ang dumating sa ating buhay ay kayang-kaya po nating labanan ang mga problema. So eat enough and nutritious food at always pray.